magre-review tayo ng Ola na walang halong suhol or eme-eme, guys. Yung Ola na to, nakita ko lang sa, sa App Store. Mukha siyang promising at nung sinubukan ko siya, 10,000 pesos po yung kanyang offer. Naalala ko tuloy yung mga apps na parang ganito rin. Kaya in this video, pag-usapan natin tong si Closet app na sabi niya under daw sa kay Fast Cash or Fcash lending, which alam na natin, medyo questionable din. Registrado ba to? Okay ba to? Keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Disclaimer na kagad. This video is not sponsored. Like I said, sinubukan ko lang po yung loan app dahil nakita ko siya, na-curious ako, din-download ko. Dahil kung pagbabasihan mo yung screenshots niya, aba, mukha siyang promising. And sinasabi niyang underdose siya sa kay Fcash lending. Alam niyo na to si Fcash, di ba? Last time, napabalita na ordered by the Supreme Court na magbayad daw ng 15,000 pesos in damages sa kanyang, let's just say, kinulit na client. So, questionable na si Fcash mismo. Pero if you go to the list of recorded online lending platforms, itong si Fcash, yung mga Ola na under sa kanya ay si Fastcash, Fastcash VIP, Fastcash Loan, pero never, hindi po kasama si Closet. Kaya, ingat po tayo sa mga loan apps na nagka-claim na legit sila or registered sila. At ikaw, Fastcash, paki-check kung gusto nyo makabawi. And struggling kayo na ayusin yung reputation nyo after kayong na-order ni SC na magbayad in damages sa kinulit nyong client, tingnan nyo kung bakit may gumagamit ng registration nyo, di ba? Tayo naman as borrowers, dapat nag-iingat po tayo dahil hindi tayo nakakasigurado sa mga nitong klaseng mga loan app. Take note guys na yung loan app na to, kahit na ilan-ilan lang yung hihingi niya mga contact information na gusto niya talagang may access siya sa lahat ng nasa phone book mo. Wala naman akong history sa loan app na to. Pero ito guys, yung nakakatakot guys. Nung naabot ako sa part na humingi po siya ng disbursement channel, so syempre nilagay ko po yung aking GrabPay. Man yun, nakapangalan yun sa akin. Nakakagulat guys kasi sinabi niya, bound na daw yung account na yan. O, di ba fishy? Akala ko ba nagdi-delete to? Bakit meron na kayong ganong record? Kabago-bago ko lang register. I tried a different e-wallet at saka siya nag-proceed. Mag-go pa rin ba kayo sa loan app na sabi daw yung i-offer niya is 10,000 pesos? Hingi po siya ng mga valid IDs like this and then magpapa-selfie. Now, given that, meron na akong kaagad red flag na na-notice sa kanya, magpapatuloy pa rin ba kayo? Kahit na kayo magdi-decide niyan, pero pag-isipan niyo po talaga. Yung siguro yung magugustuhan niyo lang dito sa loan app na to kasi kahit na unemployed, say for example, sasabihin yung unemployed kayo, pero yung hihingin niya is how long you've been working here na lang, tsaka yung monthly salary. So wala na siyang masyadong tanong and hindi na rin siya humihingi ng payslip. Pero para sa akin, nakakatakot pa rin yung isang loan app na bakit sinasabi niyang bound na daw yung aking disbursement method. Patuloy pa rin ako, humingi pa siya ng rating nung sinamit ko yung aking information. Sabi niya, 10,000 pesos daw at may pa 3 terms pa siya na monthly, ganito daw, at yung ikakaltas niya, ganito. Nakita ko na yan guys so many times. And kapag ganito po yung presentation sa inyo, kabahan na kayo, like wag nyo nang ituloy. Kasi ang dami ko na po mga loan apps na nakita na ganito po yung style niya. Magugulat ka na lang na i-approve pala sa'yo. Say for example, 6,000 pesos. Pagkatapos yung matatanggap mo is 35% less tulad na lang sa ganitong loan app. So wag tayo sa mga loan apps na malabo yung mga pinapakita tulad nito. So hindi ako naniniwalang 10,000 to. Pero pinagpatuloy ko pa rin siya guys para mabigyan ko kayo ng tamang expectations about this loan app. Because this review, yun lang, I just wanna be transparent. Like, yung talagang tinry ko para makapagbigay ako ng feedback. And hindi ko nahihintayin na mag-comment pa kayo ng experience nyo about this loan app. Ako na mismo, for me, masasabi ko na talaga ang dami nyo pong red flags. And I would stay away from this app. So, kung kayo naghahanap ng mga online loan platforms na hindi malabo tulad nito, guys, please check my legit loan apps playlist by Ate Red. Ando po yung mga loan apps na klarong-klaro po yung mga terms and conditions. Klaro po yung expectations. Alam mo talaga kung ano yung mapapala mo bago mo i-click yung claim or bago mo i-get loan. So, bago kayo mapadpad sa mga ganitong mga loan apps, i-check nyo muna yung mga list of legit loan apps, yung playlist na yon. And I hope mahanap nyo yung loan app na bagay sa mga needs nyo. Anyways guys, after matagal na panahon ako naghintay. Panahon talaga. After a long time. Mga ilang hours din ako naghintay.
Saka ako nalaman na na-reject ako, which ikinatuwa ako naman guys na na-reject ako kasi ayokong ma-approve sa ganitong loan app na may kutob na ako na hindi ko lang magugustuhan yung terms niya. So, I hope na panood yung video kasi huwag nyo nang hintayin na, mapawaw mali kayo sa isang loan app. Mas mabuti na itong may heads up. Dahil kahit na nagdi-delete po siya ng account ko, no, pero ang dami ko pa rin naamoy na parang something sa loan app na to na dapat. It's enough para masabi mong wag na wag na dito. So, I hope you learned something from this video and I will see you on my next vlog. Bye-bye!